hindi na kita mahal, Maya. At hinding-hindi ako magkakaanak. Ang mga salitang iyon ni Marcelo, kasing lamig ng bumubuhos na ulan, kasing talas ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Hacienda de San Isidro. Bawat pantig, parang malalaking tipak ng yelo na humahampas sa puso ni Maya, winawasak ang lahat ng pangarap na sabay nilang binuo. Nakatayo siyang tulala sa harap ng malaking tarangkahan ng hacienda. Basang-basa, hindi lang ng ulan, kundi ng sarili niyang luha na walang tigil sa pag-agos, nakikipag-unahan sa patak ng langit. Ang kaninang mahigpit na hawak niya sa kamay ni Marcelo, ngayon ay hangin na lang. Ang init ng palad nito, napalitan ng matinding ginaw na gumuguhit hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Marcelo, ano nang sinasabi mo? Halos pabulong niyang tanong, umaasang baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka panaginip lang ang lahat, isang masamang biro ng tadhana. Ngunit ang blangkong mukha ni Marcelo, ang mga matang dati puno ng pagsinta ngayoy mailap at walang emosyon, ang sumasampal sa kanya ng katotohanan. Bingi ka ba, Maya? Malamig pa rin ang tugon nito. Ayoko na. Sawa na ako. At isa pa, nalaman kong baog ako. Anong silbi mo pa? Hindi mo maibibigay sa akin ang pamilyang gusto ko. Baog. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngao sa isip ni Maya, mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Parang martilyong paulit-ulit na ipinupukpok sa sentido niya. Si Marcelo, baog. Ang lalaking pinangarap niyang maging ama ng kanilang mga anak. Hindi niya namalayan ang mumunting singsing na silver na may maliit na batong kumikinang, ang singsing na isinuot sa kanya ni Marcelo isang gabi sa ilalim ng puno ng mangga, kasabay ng pangakong magsasama sila habang buhay, ay dumulas mula sa nanginginig niyang daliri. Lumagapak ito sa maputik na lupa, halos lamunin na ng putik, tulad ng pag-asang unti-unti nang nawawala sa dibdib niya. Nakita ni Marcelo ang pagbagsak ng singsing. May kung anong kumirot sa dibdib niya, isang kirot na pilit niyang iwinaksi. Kailangan niyang maging matigas. Para kay Maya. Para sa kinabukasan nito. Alonzo, I'm sorry to tell you this, but based on the series of tests it appears you have a condition called azoospermia. Essentially, you have zero sperm count. The chances of you fathering child naturally are virtually impossible. Naalala niya ang mga salita ng doktor sa mamahaling klinik sa Maynila, ilang linggo lang ang nakararaan. Ang bawat salita, parang hatol ng kamatayan sa pangarap niyang magkaroon ng sariling pamilya, ng mga anak na tatakbo sa malawak nilang hardin, tatawagin siyang Ipapa. Siya, si Marcelo Alonzo, tagapagmana ng isang malawak na lupain at matatag na pangalan, ay hindi kayang magbigay ng pinakasimpleng biyaya, isang anak. Ang balitang iyon ang nagtulak sa kanya sa desisyong ito. Mahal na mahal niya si Maya. Si Maya, ang simpleng kasambahay na nagpatibok ng puso niyang bato. Si Maya, na ang tanging pangarap ay isang masayang pamilya. Paano niya ipagkakait iyon sa babaeng pinakamamahal niya? Masasaktan si Maya ngayon. Sobra. Pero mas masasaktan ito kung mananatili sa tabi niya, aasa sa wala, at sa huli isisihin siya sa hindi niya maibibigay. Kailangang palayain ni Marcelo si Maya. Kahit ang kapalit nito ay ang sarili niyang pagdurusa. Sumakay ka na sa kotse, Maya. Ihahatid kita hanggang sa labasan ng bayan, anya, pilit pinatatag ang boses, kahit sa loob-loob niya durog na rin siya. Umiling si Maya, ang buhok na basa ay nakadikit sa kanyang mukha. Ang mga mata ay namumugto at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Hindi ako naniniwala. Mahal mo ko, Marcelo. Alam ko. Naramdaman ko. Pagmamahal, mapaklang tumawa si Marcelo, isang tawang walang kasing sakit pakinggan. Baka naaawa lang ako sa'yo noon, Maya. Isa ka lang namang katulong dito. Siguro na-excite lang ako sa bago. Pero na-realize ko, hindi tayo bagay. Langit ako, lupa ka. Bawat salita ay patalim. Bawat salita ay lason. Ramdam ni Maya ang paggapang ng kirot mula sa dibdib pataas, tila sinasakal siya, pinipigilan siyang huminga. Ang lalaking nangako sa kanyang hindi siya iiwan, ang lalaking nagsabing siya ang kanyang langit at lupa, ngayon ay siya na mismo ang tumatapak sa kanyang pagkatao. Hindi na napigilan ni Maya ang mapahagulgol. Ang kaninang tahimik na pag-iyak ay naging malakas na hikbi, puno ng pait, puno ng tanong na bakit. Tumalikod na si Marcelo, hindi na kayang tagalan pa ang tingin sa naghihirap na mukha ni Maya.
Bawat luha nito'y parang asidong tumutunaw sa puso niya. Sumakay siya sa kanyang mamahaling itim na kotse. Binuhay ng driver ang makina. Dahan-dahan, umusad ito palayo. Sa bintana ng kotse, sa pamamagitan ng walang tigil na ulan, huling nasulyapan ni Marcelo si Maya. Nakaluhod na ito sa putikan, tila isang basahan na itinapon, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang imaheng iyon ay permanenteng nakaukit na sa kanyang isipan, isang paalala ng sakit na idinulot niya sa babaeng minsan niyang tinawag na buhay niya. Naiwan si Maya. Mag-isa. Basang-basa sa ulan. Basag na basag ang puso. Ang dating paraiso ng Hacienda de San Isidro, ngayon naging impyerno sa kanyang mga mata. Ang kulog ay tila nakikisabay sa sigaw ng kanyang puso. Ang kidlat, parang mga latay na humahapdi sa bawat alaala nila ni Marcelo. Nang medyo humupa na ang kanyang paghikbi, at tanging malalamig na patak na lang ng ulan ang kanyang nararamdaman sa balat, may napansin siyang kapirasong papel na nakalilis sa gilid ng tarangkahan. Bahagyang nabasa na rin ng ulan, ngunit may nakasulat pa. Kinuha niya ito. Isang punit na papel. May mga numero, may mga salitang medikal na hindi niya maintindihan. Tila bahagi ng isang resulta ng laboratorio. Ultrasound result. Para saan ito? Kanino? Hindi niya alam kung bakit, pero itinupi niya ito at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang basang bestida. Marahil, ito na lang ang natitirang piraso ng kung anong minsang naging totoo. O baka naman, isang piraso ng palaisipan na hindi niya pa naunawaan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti parang walang lakas. Bawat hakbang palayo sa tarangkahang iyon ay parang paghakbang palayo sa kanyang buhay. Ang dating maaliwalas na daan patungo sa bayan, ngayoy tila isang madilim at walang katapusang lagusan. Ang pangarap ni Maya Florencio, sa isang iglap, ay binasag ng lalaking minsan niyang inakala na siyang bubuo nito. At sa pag-alis ng kotseng itim, kasamang naanod ng ulan ang lahat ng kanyang pag-asa. 6 na taon. 6 na mahahabang taon ng katahimikan. O marahil, katahimikan para kay Marcelo, pero para kay Maya, 6 na taon iyon ng mga tilaok ng manok sa umaga, ng hagigikan ng 4 na munting anghel, ng malumanay na hampas ng alon sa dalampasigan ng San Vicente, at ng walang katapusang dasal na sana'y maging sapat ang lahat. Lumipat si Maya sa San Vicente, isang maliit at tahimik na bayang tabing dagat, ilang linggo matapos ang gabing iyon sa hacienda. Dala ang kakarampot na ipon, ang basag na puso, at ang isang sikretong unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan, hindi lang isa, kundi 4. 4 na biyaya, 4 na dahilan para patuloy na lumaban. Dito sa San Vicente, sa tulong ng kanyang malayong pinsan na si Aling Pina, isang biyudang may maliit na turo-turo, itinaguyod niya ang kanyang quadruplets, sina Amara, ang panganay na tila laging may malalim na iniisip, seryoso at mapagmahal. Si Bella, ang pinakamakulit at palabiro, laging may baong ngiti at kalokohan. Si Cara, ang mahiyain ngunit matalino, laging may hawak na libro o kaya nagdrawing. At si Dara, ang bunso, ang pinakamalambing at tila kopya ng kanyang mga ngiti noong dalaga. Pa siya. 4 na bulaklak na sabay-sabay na mukadkad, nagbibigay kulay sa kanyang mundong minsang naging kulay abo. Nay, si Bella po, inaagaw yung Crayola ko, sumbong ni Cara, habang nagkukulay sila sa maliit na mesa sa kanilang simpleng tahanan. Ang bahay nila iyari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, maliit lang pero malinis at puno ng tawanan. Bella, anak, bigyan mo si Ate Cara mo. Marami pa namang ibang kulay dyan, malumanay na saway ni Maya, habang naghahanda ng kanilang tanghalian, pritong galunggong at sinangag. Kasi, nanay, paborito ko po tong blue, nguso ni Bella, pero iniabot pa rin ang Crayola kay Cara. Napangiti si Maya. Sa kabila ng hirap ng pagtitipid, ng mga gabing umiiyak siya ng palihim, dahil sa alaala ni Marcelo at sa takot na baka hindi niya kayang mag-isa, ang 4 na ito ang kanyang lakas. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap, ang kanilang simpleng pagmamahal, iyon ang nagpupuno sa lahat ng pagkukulang. Isang hapon, fiesta sa bayan ng San Vicente. Makulay ang mga banderitas, maingay ang tugtugan mula sa perya, at amoy na amoy ang iba't ibang kakanin. Isinama ni Aling Pina sina Maya at ang mga bata sa plaza. Maya, isali natin yang mga chikiting mo sa amateur singing contest mamaya. Abay kay gaganda ng mga boses niyan, practice pa lang sa bahay. Rinig na rinig ko na, masiglang sabi ni Aling Pina, habang bitbit ng 2 supot ng turon.
Nako, Aling Pina, nakakahiya naman po. Saka baka kabahan lang yung mga bata, tanggi ni Maya, kahit sa puso niya ay may kaunting pagmamalaki. Madalas ngang kumakanta ang apat habang naglalaro, at minsan pa isabay-sabay na parang munting koro. Pero sadyang mapilit si Aling Pina, at ang mga bata naman, nang marinig ang tea contest at tea premyo, na kendi lang naman daw, ay nagkislapan ang mga mata. Sa huli, napapayag din si Maya. Nang tawagin na ang Florencio quadruplets, magkahawak kamay na umakyat sa entablado ang apat. Suot nila ang pinakamaganda nilang bestidang bulaklakan, na tinahi mismo ni Maya mula sa mga retasong tela. Sa simula'y nahihiya pa, lalo na si Kara, pero nang magsimula na ang himig ng ibahay kubo na kanilang napiling awitin, nawala ang kaba. Ang tinig ni Amara ang nanguna, malinaw at matatag. Sumunod ang masayang tono ni Bella, ang kontroladong boses ni Kara, at ang matamis na timbre ni Dara. Naghahalo ang kanilang mga tinig, bumubuo ng isang himig na simple, ngunit puno ng kainosentehan at saya. Nasa gilid ng entablado si Maya, ang mga mata ay hindi maalis sa kanyang apat na bituin. May kung anong mainit na dumaloy sa kanyang dibdib, pagmamahal, paghanga, at isang pamilyar na kirot. Sana nandito ka, Marcelo. Sana makita mo sila. Pero agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Matagal na siyang binitiwan ni Marcelo. Matagal na siyang kinalimutan. Habang masayang pumapalakpak ang mga tao sa San Vicente para sa apat na batang Florencio, sa malayong Maynila, sa isang malamig at malawak na opisina sa tuktok ng isang mataas na gusali, nakatitig si Marcelo Alonzo sa screen ng kanyang laptop. Hindi sa mga numero ng sales ng Alonzo Medical Foundation, kundi sa isang lumang litrato. Isang litratong kuha sa ilalim ng puno ng mangga sa Hacienda de San Isidro. Nakangiti si Maya, ang buhok ay hinahangin, ang mga matay kumikislap sa saya. Katabi niya si Marcelo, bata pa, payat pa, pero ang mga mata ay sumisigaw ng pag-ibig para sa babaeng nasa tabi niya. 6 na taon na rin siyang binabagabag ng guilt. Ang tagumpay ng foundation na itinayo niya para makatulong sa mga nangangailangang medikal, isang paraan para maibsan ang sarili niyang sakit at kabiguan sa hindi pagkakaroon ng anak, ay tila hungkag. Gabi-gabi, ang imahe ni Maya na umiiyak sa ilalim ng ulan ang bumubulahaw sa kanyang pagtulog. Ang mga salitang binitiwan niya, paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Pinalaya kita, Maya, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang screen na kinaroroonan ng mukha ni Maya. Para magkaroon ka ng pamilyang hindi ko kayang ibigay. Pero bakit hanggang ngayon, pakiramdam niya, siya ang nanatiling bilanggo. Isinara niya ang laptop. Tumayo at dumungaw sa malaking bintanang salamin, tanaw ang libu-libong ilaw ng syudad. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang respeto ng marami, lahat yan ay nasa kanya. Pero ang init ng isang tahanan, ang tunog ng halakhak ng isang mahal sa buhay, ang pag-asang magkaroon ng supling wala. Hindi niya alam kung nasaan na si Maya. Matapos ang gabing iyon, naglaho na lang ito na parang bula. Sinubukan niyang ipahanap pero walang nakapagsabi kung saan ito nagpunta. Siguro'y mas mabuti na rin iyon. Siguro'y masaya na ito ngayon, marahil ay may sarili ng pamilya. Isang pamilyang hindi baog ang kasama. Samantala, sa San Vicente, matapos ang paligsahan, hindi man nanalo ng tropeo, pero nag-uwi ng sandamakmak na papuri at isang malaking supot ng assorted candies ang quadruplets, dumaan muna si Maya sa tindahan ni Aling Saling. Aling Saling, pasensya na po, ito palang po muna ang kaya kong ibayad sa utang ko, ha? Sa susunod na linggo po ulit yung kalahati, sabi ni Maya, inaabot ang ilang lukot na pera. Kapos na naman. Ang kinikita niya sa paglalabada at paminsan-minsang pagtulong sa turo-turo ni Aling Pina ay sapat lang para sa pagkain at ilang pangunahing pangangailangan. Ang gamot para sa madalas na ubo ni Dara, ang gatas ng mga bata, ang bayarin sa kuryente, parang laging may kulang. Ay naku, Maya, anak, walang problema yan. Alam ko namang hindi mo tatakbuhan yan, nakangiting sabi ni Aling Saling, habang isinusulat ang bayad sa maliit na notebook. Ang importante, malulusog yang mga anghel mo. Kamukhang-kamukha mo nga pala si Dara, ano? Pero yung tatlo, parang may ibang pinagmanahan. Lalo na si Amara, ang seryoso, parang laging may malalim na ay, naku, napapadaldal na naman ako. Tipid na ngumiti si Maya. Sanay na siya sa mga komentong ganoon. Ang importante, mahal niya ang kanyang mga anak at gagawin niya ang lahat para sa kanila.
Pag-uwi nila sa bahay, pagod pero masaya ang mga bata. Matapos maghapunan at maghugas ng mga paa, isa-isang humalik sa kanya ang apat bago matulog sa kanilang pinagsama-samang banig. Nang mahimbing na ang mga ito, lumabas si Maya sa munting beranda. Tanaw niya ang dagat na hinahalikan ng buwan. Payapa. Ngunit sa loob niya, may kunting pangamba. Hanggang kailan niya kayang itaguyod ng mag-isa ang kanyang mga anak? Hanggang kailan mananatiling lihim ang kanilang tunay na pinagmulan? Kinabukasan, habang nagwawalis sa bakuran si Aling Pina, may dumating na kartero. May dala itong isang makapal at elegante tingnang sobre. Aling Pina, para raw po sa inyo, sabi ni Maya, nang iabot sa kanya ng kartero ang sulat. Binuksan ito ni Aling Pina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naku, Maya. Abay, hindi ka panipaniwala ito. Ano po yun, Aling Pina? Imbitasyon. Imbitasyon para sa isang charity ball. Gaganapin daw sa Kapitolyo para sa Alonzo Medical Foundation. At nakalagay dito, special guest performer daw ang Florencio Quadruplets ng San Vicente. Hindi makapaniwalang bulalas ni Aling Pina, hawak ang mamahaling papel. May nag-sponsor daw sa kanila, isang anonymous donor, matapos daw mapanood ang video ng pagkanta nila sa fiesta na in-upload ng pamangkin ko sa YouTube. Natigilan si Maya. Alonzo Medical Foundation. Ang pangalang iyon. Parang may kung anong malamig na gumapang sa kanyang likuran. Ang charity ball na dadaluhan ng buong lalawigan. Ang kanyang mga anak, aawit sa harap ng maraming tao, sa isang okasyong konektado sa pangalang matagal na niyang gustong kalimutan. Pakiramdam niya, ang 6 na taon ng maingat na itinagong katahimikan ay malapit ng mabasag. Ang Grand Ballroom ng Kapitolyo ay kumikinang. Ang mga dambuhalang chandelier ay nagbibigay ng ginintuang liwanag na tumatama sa mga mamahaling kasuotan ng mga bisita, sa mga nagkikislapang alahas, at sa mga mesang puno ng masasarap na pagkain. Ito ang taunang charity ball ng Alonzo Medical Foundation, isang gabing pinakahihintay ng alta sosyedad ng buong lalawigan. Sa isang sulok, malapit sa backstage, hindi mapakali si Maya. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad kahit malamig ang buga ng aircon. Suot niya ang pinakamatinong bestida na ipinahiram ni Aling Pina, isang simpleng asul na bestida na malayo sa karangyaan ng mga suot ng ibang naroroon. Pero hindi ang kanyang kasuotan ang inaalala niya. Nay, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo, tanong ni Amara, habang inaayos ang laso sa buhok ni Dara. Silang apat ay nakasuot ng magkakatulad na puting bestida na may maliliit na asul na bulaklak, regalo mula sa anonymous donor na nag-imbita sa kanila. Mukha silang mga anghel. Okay lang ako, anak. Medyo kinakabahan lang para sa inyo, pagsisinungaling ni Maya, sabay ngiti. Pero sa loob-loob niya, parang sasabog ang kanyang dibdib. Ang Alonzo Medical Foundation. Ang pangalang iyon ay parang multo mula sa nakaraan, isang multong pilit niyang tinatakasan sa loob ng 6 na taon. Kaya natin to, nanay. Practice po kami lagi ni Ate Bella, masiglang sabi ni Dara, pumapalakpak pa. Si Bella naman ay nagpapatawa, ginagaya ang kilos ng mga naglalakad na bisita. Si Cara lang ang tahimik, yakap ang maliit na teddy bear na bigay ni Aling Pina. Mga anak, tandaan nyo, ha? Kantahin nyo lang yung inensayo natin. Yung panalangin. Galingan nyo, para sa mga batang matutulungan ng foundation, bili ni Maya, hinaplos ang buhok ng bawat isa. Nang tawagin na ang Florencio Quadruplets, bilang special performers, para awitin ang panimulang himno ng gabi, huminga ng malalim si Maya. Nagdasal siya sa kanyang puso na sana ay matapos na agad ito, na sana ay walang mangyaring hindi inaasahan. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng maniningning na ilaw, tumayo ang 4 na bata. Sa simula, may bahid ng kaba sa kanilang mga mukha, lalo na nang makita ang dami ng taong nakatingin. Ngunit nang magsimula na ang himig mula sa piano, unti-unting nagbago ang kanilang ekspresyon. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka di. Ang tinig ni Amara ang unang pumailan lang, malinaw at puno ng damdamin. Sinundan ng matinis ngunit matamis na boses ni Bella. Ang kontrolado at halos perpektong tono ni Cara. At ang inosenteng himig ni Dara. 4 na magkakaibang tinig, ngunit nagsasama-sama sa isang perpektong harmonya. Ang kanilang maliliit at cute na mga mukha, na sinisinaga ng ilaw mula sa chandelier, ay tila mga kerubing bumaba mula sa langit.
Sa essay table, hindi kalayuan sa entablado, nakaupo si Marcelo Alonzo. Seryoso siyang nakikinig sa bawat salita ng gobernador na kanyang kausap, ngunit ang kanyang atensyon ay unti-unting nahahatak ng mga batang kumakanta. May kung anong pamilyar sa kanilang mga tinig, sa kanilang mga kilos. Nang tumama ang spotlight sa mukha ng apat na bata, para siyang napako sa kinaupuan. Ang mga mata niya ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Amara. Ang hugis ng mukha, ang seryosong tingin, ang paraan ng pagkakatayo, parang nakatingin siya sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili noong bata pa siya. Si Bella. Ang mapaglarong ngiti, ang mga mata na tila laging may kalokohang iniisip, iyon ang ngiti ng kanyang yumaong ina noong kabataan nito, base sa mga lumang litrato. Si Kara. Ang tahimik na tindig, ang paraan ng pagkakayuko ng ulo, ang konsentrasyon sa pagkanta, iyon ang mga kilos niya kapag siya'y nag-iisip ng malalim o nagsusulat. At si Dara. Ang mga matang iyon, ang hugis ng labi, ang malambing na aura, iyon si Maya. Walang duda. Kopya. Sunod-sunod na parang mga pira-pirasong puzzle na nabubuo sa kanyang isipan ang lahat. Ang biglaang pag-sponsor ng isang key anonymous donor sa mga bata. Ang pagpili sa kanila para sa isang mahalagang event ng foundation. Ang impormasyong nakuha ng kanyang private investigator tungkol sa isang Maya Florencio na may 4 na anak na babae sa San Vicente, matapos niyang ipahanap ulit ito ilang buwan na ang nakalipas dahil sa hindi maipaliwanag na pangungulila. Parang ako, halos pabulong niyang nasabi, ang boses ay naglalaman ng pagkabigla, pagtataka, at isang biglaang pagsibol ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Ang puso niya ay kumakabog ng sobrang bilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na patayo na pala siya, ang mga mata ay hindi maalis sa 4 na bata sa entablado. Ang ingay ng palakpakan matapos ang kanilang awit ay tila malayong ugong na lang sa kanyang pandinig. Iisa lang ang nasa isip niya, kailangan niyang makausap ang mga bata. Kailangan niyang malaman. Sa backstage, nakahinga na ng maluwag si Maya nang matapos ang kanta ng mga anak. Ang palakpakan ng mga tao ay mainit. Ngunit ang kanyang naramdamang ginhawa ay agad na palitan ng matinding kaba nang makita niya si Marcelo Alonzo, mas matanda ng 6 na taon, mas mukhang mature at makapangyarihan, ngunit ang mga matang iyon, ang paraan ng pagtitig nito sa kanyang mga anak, alam niya. Alam niyang may napansin ito. Panic. Iyon ang unang naramdaman ni Maya. Hindi pa siya handa. Hindi pa handa ang mga bata. Ang sikreto niya, ang sikretong pinag-ingatan niya sa loob ng 6 na taon, ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Mga anak, ang gagaling nyo, sabi niya, pilit pinapasigla ang boses, sabay hila sa kamay ng 4. Tara na, uwi na tayo. Magpapalit pa kayo ng damit. Pero, nanay, may ice cream pa raw po, protesta ni Bella. Sa bahay na lang, anak. Gagawa si nanay ng mas masarap na ice cream, halos pasigaw na sabi ni Maya, ang mga mata ay palingalinga, hinahanap ang pinakamalapit na exit. Ayaw niyang mag-cruise ang landas nila ni Marcelo. Ayaw niyang makita ang akusasyon, ang tanong, o baka mas masahol pa, ang galit sa mga mata nito. Nakita niya ang isang service exit sa gilid. Doon! Dali, mga anak! Halos kalagkarin na niya ang 4 na bata palabas ng Grand Ballroom, palusot-lusot sa mga nagkukumpulang waiter at staff. Rinig niya ang mga tawag ni Aling Pina, pero hindi na niya ito pinansin. Ang mahalaga, makalayo sila. Paglabas nila sa service exit, sumalubong sa kanila ang ingay ng kalsada. Nakakita si Maya ng isang jeepney na paalis na. Jeep! Para, sigaw niya, habang isinusuksok ang mga bata papasok. San Vicente po. Bayad po, 5. Nang makasakay sila, humahango si Maya. Ang puso niya ay kumakaripas pa rin. Nakita niyang palingalinga si Marcelo sa labas ng ballroom, tila may hinahanap. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit na puno ng gulat, ng takot, at ng hindi masabi-sabing mga emosyon. Mabilis na umiwas ng tingin si Maya, niyakap ang kanyang mga anak. Umusad na ang jeepney, palayo sa kumikinang na Kapitolyo, palayo sa multo ng nakaraan. Ngunit alam ni Maya, hindi pa ito tapos. Ang mga mukhang pamilyar na nakita ni Marcelo ay magiging simula pa lang ng panibagong unos sa kanilang buhay. Sa loob ng ballroom, hindi maipinta ang mukha ni Marcelo. Nakita niya si Maya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito.
at ang biglaang pagtakas. Tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Mang Tony, ang hepe ng kanyang security. Mang Tony, seryoso ang kanyang boses, may bahid ng urgensya. Yung mga batang kumanta kanina, ang Florencio quadruplets, at yung kasama nilang babae alamin mo kung sino sila. Alamin mo kung saan sila nakatira. Ngayon din, ang utos ay malinaw. Ang determinasyon sa mga mata ni Marcelo ay hindi mapagkakamalan. Ang 6 na taong katahimikan ay opisyal nang natapos. Hindi nagtagal, natunto ni Mang Tony ang tinitirhan ni Maya sa San Vicente. Ang utos ni Marcelo ay malinaw, at ang yaman at impluwensya ng mga Alonzo ay kayang buksan ang halos lahat ng pinto. Kinaumagahan, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng munting bahay ni Maya. Ang parehong kotse na naghatid ng sakit sa kanya 6 na taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang sumisilip sa bintanang yari sa kawayan. Si Marcelo. Nakatayo sa labas ng kanilang bakod, suot ang isang simpleng polo shirt at slacks, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay hindi maitatago. Nanay, sino po yun? Tanong ni Bella, nakatatapos lang maligo at amoy baby powder pa. Ang 3 pa niyang kapatid ay naglalaro ng bahay-bahayan sa sahig gamit ang mga lumang karton. Wala, anak. Baka nagtatanong lang ng direksyon, sabi ni Maya, pilit pinapakalma ang sarili. Pero alam niyang hindi iyon ang dahilan. Ang paraan ng pagtitig ni Marcelo sa kanilang bahay, ang determinasyon sa mukha nito, alam niyang hindi ito aalis hanggat hindi sila nagkakausap. Pinapasok ni Aling Pina si Marcelo na nagpakilalang kaibigan ng pamilya. Ang masikip nilang sala ay tila lalong sumikip sa presensya ng lalaki. Naupo ito sa lumang silyang yantok, ang mga mata ay hindi maalis sa 4 na batang naglalaro, na ngayon ay natigilan at nahihiyang nakatingin sa kanya. Maya, bati ni Marcelo, ang boses ay mababa at seryoso. Marcelo, ganting bati ni Maya, halos hindi lumabas ang boses. Anong ginagawa mo rito? Kailangan nating mag-usap, diretsyong sabi ni Marcelo, ang tingin ay bumaling kay Maya. Tungkol sa mga bata. Nag-iwas ng tingin si Maya. Wala tayong dapat pag-usapan. Mga anak ko sila. Mga anak natin, pagtatama ni Marcelo, may diin sa salitang natin. Umiling si Maya. Hindi. Akin lang sila. Ako ang nag-alaga, ako ang nagpalaki. Wala kang karapatan. Ang takot ay napapalitan na ng bahagyang galit ng depensa para sa kanyang mga anak. Napansin ni Marcelo ang isang maliit na picture frame sa dingding, yari sa mga pinagdikit-dikit na popsicle sticks. Larawan iyon ng 4 na sanggol, magkakatabi, mga bagong silang. Ang mga mukha, kahit maliliit pa, ay hindi maikakaila. Maya, wag na nating pahirapan ang isa't isa, pakiusap ni Marcelo, ang boses ay lumambot ng bahagya. Alam ko. Nakikita ko. Kamukha ko sila. Kamukha nila ako. Tumulo ang luha ni Maya. Ang lihim na pinakatago-tago niya, ang bigat na dinala niya ng mag-isa sa loob ng 6 na taon, ay unti-unti nang nabubunyag. Halos pabulong niyang pag-amin. Mga anak mo sila, Marcelo. Pero bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon mo lang sila gustong makilala? Ang sakit ng nakaraan, ang pait ng pag-iwan, ay bumalik lahat. Ang mga salitang hindi na kita mahal, baog ako, ay umalingaw na naman sa kanyang isipan. Maya, maraming nangyari, simula ni Marcelo, ngunit pinutol siya ni Maya. Nangyari? O baka naman nagsawa ka lang talaga? Baka na-realize mo na hindi pala ako bagay sa'yo, di ba? Na isa lang akong hamak na kasambahay, sumbat ni Maya, ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Hindi nakasagot agad si Marcelo. Ramdam niya ang bawat salitang binitiwan ni Maya, bawat isa'y tumutusok sa kanyang konsensya. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Paano niya sasabihin ginawa niya iyon dahil sa pag-aakalang iyon ang tama, para palayain si Maya sa isang buhay na walang anak sa piling niya? Habang nagaganap ang tensyonadong pag-uusap sa maliit na sala ni Maya, sa Maynila naman, sa isang malamig at modernong boardroom ng Alonzo Corp, isang ibang klaseng drama ang nagaganap. Si Victoria Dizon, ang dating fiance ni Marcelo, ang babaeng iniwan nito bago pa man sila ikasal, ay prenteng nakaupo sa harap ng board of directors. Maganda pa rin si Victoria, sopistikada, at may talas ng dila na kayang pumilipit ng katotohanan. 6 na taon din siyang naghintay, nagmanman at nagplano.
Ang biglaang interes ni Marcelo sa isang babae mula sa probinsya at ang mga usap-usapan tungkol sa apat na bata ay hindi nakaligtas sa kanya. Gentleman of the board, simula ni Victoria, ang boses ay malumanay ngunit may bahid ng intriga. Nakarating sa aking kaalaman na ang ating mahal na si Iing Marcelo Alonzo ay may personal matters na maaaring makaapekto hindi lang sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa imahe ng Alonzo Corporation. Nagkatinginan ang mga board members. Ang ama ni Marcelo, si Don Ricardo Alonzo, na chairman emeritus, ay nakakunot ang noo. Alam nating lahat ang tungkol sa kanyang kondisyon, patuloy ni Victoria, na tila nag-aalala. Ang kanyang infertility. Kaya't nakapagtataka ang biglaang paglitaw ng apat na batang sinasabing kamukha niya. At ang ina ng mga batang ito, isang simpleng babae mula sa kung saang probinsya, na minsan nang nagkaroon ng kaugnayan kay Marcelo. Ang mga salita ni Victoria ay maingat na pinili, bawat isa'y may patamang lason. Gusto niyang siraan si Maya. Gusto niyang ipamukha sa lahat na si Maya ay isang oportunista, isang gold digger na ginamit lang si Marcelo. At higit sa lahat, gusto niyang makuha ulit si Marcelo at ang kontrol sa Alonzo Corporation na matagal na niyang inaasam. Ang pag-ibig niya kay Marcelo ay matagal nang napalitan ng obsesyon at pagnanasa sa kapangyarihan. What are you insinuating, Victoria? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay may babala. Nothing, Don Ricardo. I'm just concerned, sagot ni Victoria, bumiti ng matamis. Concerned for Marcelo. Concerned for this company. Baka naman ginagamit lang siya. Baka naman hindi talaga niya anak ang mga batang iyon. Ang mga salita ni Victoria ay parang mga binhing itinatanim sa isipan ng mga makapangyarihang tao sa silid na iyon. Mga binhi ng duda ng intriga. Samantala, sa San Vicente, matapos ang mahabang paliwanagan at pakiusap mula kay Marcelo, na hindi pa rin lubusang tinatanggap ni Maya, umalis na ito dala ang isang mabigat na puso. Naiwan si Maya na gulong-gulo ang isip. Ang pagbabalik ni Marcelo ay parang isang panibagong bagyo na iayanig sa kanilang tahimik na mundo. Gabi na. Ang mga batay mahimbing nang natutulog. Lumabas si Maya at naupo sa dalampasigan, sa paborito niyang pwesto kung saan tanaw ang payapang dagat. Kinuha niya mula sa isang maliit na kahon ang lumang silver na singsing na nalaglag noon sa putikan. Ang singsing na simbolo ng mga pangakong napako. Niyakap niya ito ng mahigpit, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Pag-ibig. Galit. Pagsisisi. Pagkalito. Lahat ng emosyon ay naghahalo sa kanyang dibdib. Mahal pa ba niya si Marcelo? Isang bahagi ng puso niya ay sumisigaw ng. Pero ang sakit na idinulot nito, ang 6 na taon ng pag-iisa at paghihirap, sapat na ba ang mga paliwanag nito para mabura ang lahat ng iyon? Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa gulo ng mundo ni Marcelo, mula sa posibleng panghuhusga ng lipunan. Ngunit nakikita rin niya ang pananabik sa mga mata ni Marcelo na makilala ang mga bata, ang pagsisisi sa mga nagawa nito. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Maya, may kumatok na naman sa pinto. Hindi si Marcelo. Isang lalaking nakauniporme, may dalang isang opisyal na dokumento. Isang subpuena. Nanginginig ang kamay ni Maya habang binabasa ang nakasulat. Isang petisyon na isinampa ni Victoria Dizon sa korte. Hinihingi nito ang isang city test para patunayan o pabulaanan ang pagiging ama ni Marcelo sa quadruplets. Nakasaad din doon ang mga akusasyong si Maya ay isang mapanlinlang na babae na naghahabol lang sa yaman ng mga Alonzo. Nanlambot ang mga tuhod ni Maya. Ang kinatatakutan niya ay nagaganap na. Ang laban para sa kanyang mga anak at para sa kanyang dignidad ay hindi na lang sa pagitan nila ni Marcelo. May isa pang kalaban, isang kaaway na mas tuso at mas mapanganib. Ang lihim sa likod ng kanilang munting pinto ay hindi na lihim. At ang bagyo ay nagsisimula pa lang. Ang Hall of Justice ay puno ng mga tao, mga reporter na may dalang kamera at mikropono, mga usisero, mga abogado, at ang mga sangkot sa kaso. Ang bawat flash ng kamera ay parang kidlat na tumatama sa mga mata ni Maya. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang 4 na anak, na ngayon ay takot at nalilito sa ingay at dami ng tao.
Si Amara ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang palda, si Bella ay umiiyak na, si Kara ay nakayuko at nanginginig, habang si Dara naman ay humihikbi sa kanyang balikat. Lumabas na ang resulta ng test. Isang pirasong papel na magdidikta ng kanilang kapalaran. Ang abogado ni Victoria ang unang kumuha nito, ngumisi ng makahulugan bago iabot sa judge. Binasa ito ng judge ng tahimik, pagkatapos ay tumingin sa magkabilang panig. Based on the results of the psychoanalysis, simula ng judge, ang boses ay umalinggao sa buong courtroom. There is a 79.9% probability that Marcelo Alonzo is the biological father of Amara, Bella, Kara, and Dara Florencio. 100%. Walang duda. Mga anak ni Marcelo ang quadruplets. Parang bombang sumabog ang balita. Nagkagulo ang mga reporter, nagunahan sa pagkuha ng anggulo ng reaksyon. Ang mga flash ng kamera ay lalong sumilaw. Si Victoria Dizon, na kanina ikampante, ay namutla. Ang kanyang plano na ipahiya si Maya at palabasing sinungaling ito ay bumaliktad. Si Marcelo, na nakatayo sa tabi ng kanyang abogado, ay nakaramdam ng isang kakaibang halo ng saya at sakit. Saya, dahil kumpirmado na ang matagal na niyang hinala, ang matagal na niyang inaasam. Sakit, dahil nakikita niya ang pagdurusa sa mukha ni Maya at ng kanilang mga anak. Ngunit ang kumpirmasyon ng ICC test ay simula pa lang ng mas malaking iskandalo. Mabilis na kumalat ang balita sa media, sa telebisyon, sa radyo, sa mga dyaryo, at lalo na sa social media. Si Maya Florencio, ang simpleng babae mula sa San Vicente, ay biglang naging sentro ng atensyon. At hindi sa magandang paraan. Tinawag siyang gold digger, oportunista, babaeng haliparot na ginamit ang mga anak para makakuha ng yaman. Ang kanyang nakaraan bilang kasambahay sa hasyenda ng mga Alonzo ay inungkat. Ang kanyang pagkatao ay dinurog, hinusgahan ng publikong hindi naman alam ang buong katotohanan. Ang mga larawan niya, kasama ang mga bata, ay nagkalat online, kasama ng masasakit na komento at mapanirang memes. Ang dating tahimik na buhay ni Maya sa San Vicente ay biglang naging impyerno. Hindi na sila makalabas ng bahay nang hindi pinagsitsismisan o tinitingnan ng masama ng mga kapitbahay. Ang mga bata, na dati malayang nakakapaglaro, ay natatakot na. Hindi nila maintindihan kung bakit bigla silang pinag-uusapan, kung bakit sila tinutukso sa eskwelahan. Isang hapon, hindi na nakatiis si Marcelo. Sinugod niya si Victoria sa opisina nito. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Ano nang ginawa mo, Victoria? Sigaw ni Marcelo, ang boses ay nanginginig sa galit. Sinira mo ang buhay nila. Sinira mo ang buhay ng mga anak ko. Ako pa ngayon ang may kasalanan, Marcelo, taas noong sagot ni Victoria. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Pinrotektahan ko lang ang pangalan mo, ang pangalan ng pamilya natin. Pamilya? Wala kang kinalaman sa pamilya ko, Victoria, gigil na sabi ni Marcelo. Ang ginawa mo ay para lang sa sarili mong interes. Para makuha mo ako, para makuha mo ang yaman ng mga Alonzo. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo sa harap mismo ng ilang empleyado. Ang sigawan nila ay umabot hanggang sa lobby. Walang nagpatalo. Ngunit sa huli, tinabla ni Marcelo si Victoria. Tapos na tayo, Victoria. Matagal na tayong tapos. At kung may gagawin ka pa para saktan si Maya o ang mga anak ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo iyon habang buhay. Matigas ang kanyang banta. Pagkatapos ng komprontasyon, dumiretso si Marcelo sa parking lot. Ang galit ay hindi pa humuhupa. Napasuntok siya ng malakas sa pader, hindi na ininda ang sakit. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo, na kasalukuyang kausap sa telepono ang isa sa mga board members. Hindi ko matatanggap ang mga illegitimate heirs na iyan sa pamilya Alonzo. Isang kahihiyan. Dapat ayusin agad ni Marcelo ang gulong ito. Ang mga salita ng sarili niyang ama ay parang mga patalim na lalong sumugat sa puso ni Marcelo. Kahit ang sarili niyang pamilya ay hindi matanggap ang kanyang mga anak. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Ginawa ni Marcelo ang lahat para ipagtanggol si Maya sa publiko. Nagpa-interview siya, nilinaw na mahal niya ang kanyang mga anak at handa siyang panagutan ang lahat. Sinabi niyang si Maya ay isang mabuting ina at hindi nararapat sa mga paratang. Ngunit ang bawat pagtatanggol niya ay tila lalong nagpapalala sa sitwasyon.
Ang publiko, na uhaw sa iskandalo, ay lalong nag-interes. Si Victoria naman, hindi pa tapos. Nang hindi niya makuha si Marcelo sa santong paspasan, gumamit siya ng ibang paraan. Nag-livestream siya sa social media, umiiyak, nagmamakaawa, at inilahad ang sarili niyang bersyon ng kwento nila ni Marcelo. Pinalabas niyang siya ang biktima, ang babaeng pinangakuan ng kasal, ngunit iniwan dahil sa isang tikasambahay. Ang livestream ay naging viral, lalong nagpagulo sa isipan ng publiko. Si Maya, na nasa San Vicente, ay halos hindi na makakain at makatulog. Ang bawat balita, bawat komento, bawat tingin ng tao ay parang isang dagok sa kanya. Hindi niya kinaya ang kahihiyan, ang sakit. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Sila ang pinakaapektado. Sila ang pinakanasasaktan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, kumuha si Maya ng papel at pluma. Umiiyak siyang nagsulat. Isang sulat ng pamamaalam. Kinabukasan, nagising si Aling Pina na wala na sina Maya at ang mga bata. Ang tanging naiwan ay ang sulat sa ibabaw ng mesa. Aling Pina, patawad po sa lahat ng abala. Hindi ko na po kaya. Kailangan kong ilayo ang mga anak ko sa gulong ito. Huwag niyo na po kaming hanapin. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Mahal na mahal ko po kayo. Maya ni. Nang malaman ni Marcelo ang pagkawala ni na Maya, gumuho ang kanyang mundo. Ang takot na mawala ulit sa kanya ang kanyang pamilya ay mas matindi pa kaysa sa galit o kahihiyan na nararamdaman niya. Ang bagyong katotohanan ay nag-iwan ng matinding pinsala. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamahalaga sa kanya ay nawawala. Agad na ipinahanap ni Marcelo sina Maya. Ginalugad ng kanyang mga tauhan ang bawat sulok ng San Vicente, bawat posibleng taguan, ngunit walang bakas ng mag-iina. Ang sulat na iniwan ni Maya kay Aling Pina ang tanging palatandaan, isang desperadong sigaw ng isang inang gustong protektahan ang kanyang mga supling. Lumipas ang ilang araw ng walang humpay na paghahanap. Si Marcelo ay halos hindi na natutulog, hindi na kumakain. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang kaligtasan ni na Maya at ng mga bata. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Nagsisisi siya. Sobrang nagsisisi. Kung sana'y naging mas maingat siya, kung sana'y hindi niya hinayaang umabot sa ganito ang lahat. Isang gabi, habang nakatingin sa lumang litrato nila ni Maya na kuha sa ilalim ng puno ng mangga, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang lugar. Isang lugar na naging saksi sa simula ng kanilang pag-iibigan, isang lugar na puno ng masasayang alaala, bago pa man dumating ang unos. Ang lumang kubo sa gitna ng palayan ng Hacienda de San Isidro. Ang kanilang tagpuan. Ang kanilang munting paraiso. Walang segundo pang sinayang si Marcelo. Nagmaneho siya mag-isa, tinahak ang madilim at pamilyar na daan patungo sa hacienda. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa at kaba. Sana tama ang kanyang hinala. Madaling araw na nang marating niya ang hacienda. Ang katahimikan ng palayan ay binasag lang ng huni ng mga kuliglig at ng tilaok ng mga manok sa di kalayuan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lumang kubo. May kaunting liwanag na nagmumula sa loob, mula sa isang gasera. Sumilip siya sa siwang ng dingding na yari sa kawayan. At doon, nakita niya sila. Si Maya, nakaupo sa sahig, yakap ang natutulog na si Dara. Sina Amara, Bella, at Kara ay magkakatabing natutulog sa isang lumang banig. Payapa ang kanilang mga mukha, ngunit bakas pa rin ang pagod at takot. Dahan-dahang binuksan ni Marcelo ang pinto. Ang mahinang kalansing nito ang gumising kay Maya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita si Marcelo. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Dara, tila handang ipagtanggol ito. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Maya. Hindi sumagot si Marcelo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Maya, ang mga matay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Maya, patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon, na binitiwan ng buong katapatan, ay tila nagpabagsak sa lahat ng depensang itinayo ni Maya. Ang galit, ang takot, ang pagod, lahat ay bumigay. Napahagulgol siya. Bakit, Marcelo? Bakit kailangang umabot sa ganito? Umiiyak niyang tanong. Ayoko na. Pagod na ako. Lumapit si Marcelo, inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Maya.
Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, sa mga bata. Patawarin mo ako kung naging duwag ako, kung hindi kita naipaglaban noon. Patawarin mo ako kung ang pag-aakala kong pagpapalaya sa'yo ay lalo lang nagbigay ng hirap. Nagising ang 3 pang bata dahil sa ingay. Nang makita nila si Marcelo, ang kanilang hipapa, na ilang beses pa lang nilang nakikita, ngunit agad na napamahal sa kanila, sabay-sabay silang umiyak at lumapit dito. Niyakap sila ni Marcelo ng mahigpit, ang puso niya ay nag-uumapaw sa pagmamahal at pasasalamat. Handa akong talikuran ang lahat, Maya, sabi ni Marcelo, habang yakap pa rin ang mga bata, ang mga mata ay nakatitig kay Maya. Ang yaman, ang pangalan, ang kumpanya lahat yan, walang halaga kung wala kayo. Kayo ang pamilya ko. Kayo ang buhay ko. Ang mga salita ni Marcelo ay tapat, walang bahid ng pagkukunwari. Nakita ni Maya sa mga mata nito ang lalaking minahal niya noon, ang lalaking handang gawin ang lahat para sa kanya. Dahan-dahan, ang tigas ng kanyang puso ay lumambot. Ang galit ay napalitan ng pag-unawa, ang sakit ay napalitan ng isang munting pag-asa. Kinaumagahan, ang sinag ng araw ay sumilip sa munting kubo. Nagising ang mga bata sa amoy ng nilulutong sinigang. Si Marcelo, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ang nasa harap ng kalang de kahoy, maingat na hinahalo ang ulam. Medyo sunog ang bawang, medyo hilaw ang kangkong, pero ang ngiti sa kanyang mukha, habang ginagawa iyon ay hindi mabibili ng kahit anong yaman. Ako na dyan, baka masunog mo pa yung buong kubo, pabirong sabi ni Maya, lumapit ito sa tabi niya. Nakita niya ang mga paltos sa kamay ni Marcelo, resulta ng hindi sanay na paghawak sa mainit na kaldero. Ngumiti si Marcelo. Gusto kong matuto. Para sa inyo. Kinuha ni Maya ang kamay ni Marcelo, hinaplos ang mga paltos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang unang totoong ngiti na nakita ni Marcelo mula nang magkita sila ulit pagkatapos ng maraming taon. Isang ngiti na nagbigay ng kakaibang init at pag-asa sa puso ni Marcelo. Nagsalo sila sa almusal, sinigang, pritong isda at kanin. Simpleng pagkain, ngunit para kay Marcelo, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Ang tawanan ng mga bata, ang paminsan-minsang sulyap at ngiti ni Maya, ang simoy ng hangin mula sa palayan, iyon ang tunay na kayamanan. Nang hapong iyon, tumawag si Marcelo sa kanyang abogado. Nagbigay siya ng mga instruksyon. Ipinaputol niya ang lahat ng business partnership nila ni Victoria Dizon. Ipinasabi niyang handa siyang bitawan ang posisyon niya sa Alonzo Corporation kung kinakailangan para lang matahimik na sila. Nangako siya kay Maya ng isang simpleng buhay, malayo sa gulo ng syudad, malayo sa intriga ng alta sosyedad. Sigurado ka ba dyan, Marcelo? Tanong ni Maya, may pag-aalala sa boses. Alam niyang hindi madaling talikuran ang lahat ng pinaghirapan nito. Masigurado pa ako dito kaysa sa kahit anong desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Aya, sagot ni Marcelo, hinawakan ang kamay ni Maya. Ang kailangan ko lang, nandito kayo sa tabi ko. Gabi na. Pauwi na sila sa San Vicente, sakay ng kotse ni Marcelo. Tahimik ang mga bata sa likod, pagod sa maghapong laro at iyakan. Biglang tumunog ang cellphone ni Marcelo. Isang tawag mula sa doktor niya sa Maynila, ang doktor na unang nagsabi sa kanyang baog siya. And Alonzo, I have some news. We re-evaluated your old test results and compared them with some new advancements in fertility diagnostics. There might have been an error in the initial assessment. Your condition it might be treatable. There's the possibility, a good one, actually. Natigilan si Marcelo. Ang balitang iyon, ang tilaok ng pag-asa, ay dumating sa panahong hindi niya inaasahan. Napatingin siya kay Maya, na nakatingin din sa kanya, nagtatanong ang mga mata. Ang bagyo ay humupa na. At sa paghupa nito, isang panibagong liwanag ang nagsisimulang sumikat. Makalipas ang 1 taon, ang munting kapilya sa Barangay Mabini, ang pinakamaliit na baryo sa gilid ng Hacienda de San Isidro, ay napuno ng mga bulaklak at ng mga ngiti. Ang mga kampana nito, bagamat maliit, ay masayang tumutunog, ipinapahayag ang isang natatanging pagdiriwang. Sa gitna ng pasilyo, dahan-dahang naglalakad si Maya, suot ang isang simpleng puting bestida na tinahian ng maliliit na perlas ng kanyang mga anak. Sa kanyang tabi, ang 4 niyang anghel, sina Amara, Bella, Cara, at Dara, na ngayon ay mga flower girls, kanya-kanyang bitbit ng maliliit na basket ng mga puting rosas,
ang mga mukha'y nagliliwanag sa saya. Ang bawat hakbang nila ay sinasalubong ng mga ngiti at maligayang pagbati mula sa mga bisita, mga taga-hasyenda na matagal nang nakakakilala kay Maya, mga kaibigan mula sa San Vicente na pinangungunahan ni Aling Pina, at ilang piling kaibigan ni Marcelo. Sa dulo ng altar, naghihintay si Marcelo. Suot ang isang barong Tagalog na gawa sa pinya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Maya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng pasasalamat. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Nagpatingin siya ulit sa ibang mga espesyalista, at tulad ng sinabi ng kanyang doktor, may pag-asa pa pala. Isang serye ng treatment, dasal, at suporta mula kay Maya at sa mga bata, ang nagbigay daan sa isang himala. Nang makarating si Maya sa tabi ni Marcelo, mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito, ang pamilyar na pakiramdam ng seguridad at pagmamahal. Sa harap ng Diyos at ng mga taong naririto ngayon, simula ng pari, tinatanong kita, Marcelo Alonzo, tinatanggap mo ba si Maya Florencio bilang iyong kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan? Mamahalin at igagalang mo siya habang kayo'y nabubuhay? Tumingin si Marcelo sa mga mata ni Maya, mga matang minsan ng puno ng luha at sakit, ngunit ngayon ay kumikinang sa pag-ibig at pag-asa. Opo, Padre. Buong puso ko siyang tinatanggap. Bumaling ang pari kay Maya. At ikaw, Maya Florencio, tinatanggap mo ba si Marcelo Alonzo bilang iyong kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at igagalang mo siya habang kayo'y nabubuhay? Ngumiti si Maya, isang ngiting abot hanggang langit. Opo, Padre. Buong puso ko siyang tinatanggap. Nang isusuot na ni Marcelo ang singsing kay Maya, hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi na kita bibitawan, Maya, bulong niya, ang boses ay puno ng emosyon. Pangako. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maya, ngunit ngayon, luha na ito ng kaligayahan. Pagkatapos ng seremonya, isang munting salu-salo ang idinao sa bakuran ng lumang bahay ng mga Alonzo sa hasyenda, ang bahay na minsan nang naging simbolo ng sakit para kay Maya, ngunit ngayon ay simbolo na ng bagong simula. Simple lang ang handaan, mga pagkaing Pilipino na paborito ng lahat, mga kakanin at maraming kwentuhan at tawanan. Sa isang mesa, nakaupo si Victoria Dizon. Dumalo siya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng matinding iskandalo at pagkawala ng partnership nila ni Marcelo, nagkaroon siya ng panahon para mag-isip. Narealize niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang obsesyon. Humingi siya ng tawad kina Marcelo at Maya, isang tawad na buong pusong tinanggap ng dalawa. Ngayon, may ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang masayang pamilya, isang ngiti na may kasamang kaunting luha ng tuwa at marahil, kaunting pagsisisi, ngunit higit sa lahat, pagtanggap. Nagbagong buhay na si Victoria, naghahanap ng sarili niyang kaligayahan, malayo sa anino ng mga Alonzo. Si Don Ricardo Alonzo, ang ama ni Marcelo, ay naroon din sa simula itutol siya, ngunit nang makita niya ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak, ang pagmamahal nito sa kanyang mga apo, at ang katatagan ni Maya, unti-unti ring lumambot ang kanyang puso. Ngayon, karga-karga niya si Dara, habang nakikipaglaro kina Amara at Bella. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Maya kay Marcelo, may hawak na isang sobre. Marcelo, may sorpresa ako sa'yo. Binuksan ni Marcelo ang sobre. Isang resulta ng laboratorio. Isang ultrasound. Buntis ako, Marcelo, nakangiting sabi ni Maya, hinawakan ang tiyan na bahagya ng umuumbok. Magkakaanak na naman tayo. Ang ating ikalimang anghel. Napatulala si Marcelo pagkatapos ay napayakap ng mahigpit kay Maya. Ang unang diagnosis ay nagkamali. Ang Diyos ay may mas magandang plano. Ang kanilang pamilya ay lalo pang lalaki. Gabi na. Ang mga bisita ay unti-unti nang nagsisiuwian. Ang natira na lang ay ang malalapit na kaibigan at pamilya. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na sinabitan ng mga parol, nagtipon ang pamilya Alonzo. Ang 4 na quadruplets, kasama si Maya na buntis, at si Marcelo. Nagkaroon ng fireworks display sa kalapit na plaza, ang mga ilaw nito ay nagbibigay kulay sa madilim na kalangitan. May nagsimulang kumanta ng Pasko na sinta ko, kahit hindi pa Pasko. Ang himig ay malungkot ngunit puno ng pag-asa. Nagsimulang makisabay ang iba. Ang mga boses nila ay nagsasama-sama, isang awit ng pag-ibig, ng pamilya, ng pagpapatawad, at ng walang hanggang pag-asa.
Kinuha ni Aling Pina ang kanyang cellphone, kinunan ng litrato ang pamilya Alonzo sa ilalim ng parol. Si Marcelo, yakap si Maya. Ang apat na bata, masayang nakatingin sa fireworks. Ang liwanag ng parol ay gumuguhit ng pag-asa sa kanilang mga mukha, isang pangako ng mas maliwanag na bukas. Ang dating basag na pangarap ay nabuo muli, mas matatag, mas makulay. Ang dating tahimik na tahanan ay napuno na ng tawanan, ng pagmamahalan. Ang liwanag ay tuluyan ng naghari sa tahanan ng mga Alonzo. At doon, sa ilalim ng mga bituin at ng kumukuti-kutitap na parol, nagsara ang kanilang kwento, isang kwentong puno ng sakit, ngunit nagtapos sa walang kapantay na kaligayahan. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa paglalakbay ni Maya at Marcelo. Ang bawat kabanata ay isinulat ko na iniisip kayo, umaasang madarama ninyo ang bawat emosyon, ang takot, ang gulat, ang lungkot, ang kilig, ang galit, ang sakit, at sa huli, ang pag-asa at ang liwanag ng pag-ibig. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para rin akong isinakay sa isang roller coaster ng emosyon. Naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon ni Marcelo, ang tibay at sakripisyo ni Maya, at ang inosenteng pagmamahal ng kanilang quadruplets. Nais kong isalaysay ang isang kwento ng pag-ibig na hindi lang basta tungkol sa dalawang tao, kundi pati na rin sa pagpapatawad, sa pagbangon mula sa pagkakamali, at sa di matatawarang halaga ng pamilya. Lahat ito ay nakabalot sa mga pamilyar na tanawin at kaugalian nating mga Pilipino, mula sa simpleng jeepney hanggang sa masayang fiesta, mula sa init ng hapagkainan hanggang sa lalim ng pananampalataya. Kung may isang bagay akong nais ipabaon sa inyo mula sa kwento ni Maya at Marcelo, iyon ay ang pag-asa. Pag-asa na kahit gaano kabigat ang mga pagsubok, laging mailiwanag na naghihintay. Na ang pangalawang pagkakataon ay laging posible, lalo na kung bukas ang puso sa pagpapatawad at pag-unawa. Na ang tunay na pag-ibig, kapag sinamahan ng katatagan at pananampalataya, ay kayang buuin muli ang anumang nasira. At higit sa lahat, ang pamilya, sa duguman o sa puso, ang ating pinakamatibay na sandigan at pinakamahalagang yaman. Lubos kong ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ang nagpakilig, nagpaiyak, o nagbigay inspirasyon sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, at mag-iwan ng ilang linya ng inyong komento o reaksyon. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga sa akin bilang inyong manunulat. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating mga kwentuhan. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa ganda ng buhay. Nagmamahal,